J. Renz Kilario alias Senior Aguila, inaresto na ng NBI kasama ang iba pang miyembro. Usap-usapan ngayon sa social media ang pag-aresto ng NBI sa kinikilalang presidente ng SBSI, na si J. Renz Kilario aka Senior Aguila, kasama pa ng 12 official members ng nasabing samahan. Sa pandinig ng Senado ay inanunsyo nga ni Senator Bato de la Rosa, kaugnay sa mga reklamo laban sa SBSI na natanggap na ng Senado ang warrant arrest ng Korte, para kay J. Renz Kilario aka Senior Aguila at sa 12 pang opisyal na miyembro ng SBSI, labis naman ang pagkagulat ni Senior Aguila nang malamang arestuhin na siya ng NBI. Ayon kasi sa reporter ay tinatanong ito kung ano ang pakiramdam niya ngayon at kung ano ang mensahe niya sa mga naiwang mga miyembro sa bundok. Dito ay di na tumugon ang presidente ng SBSI na si Senior Aguila. Samantala, hindi rin makapaniwala ang abogado ni Senior Aguila na agad nakapaglabas ng arrest warrant ang Korte ng Surigao del Norte. Ani Attorney Arturo De Castro, abogado ng SBSI, napakabilis ng pagdating ng arrest warrant, di ko naman sila isusurrender kung wala ang original. Kapa-file lang, hindi pa nga kami at wala pang 30 days, biglang ipinail nila? Pagpapatuloy ni Attorney De Castro, samantalang humihingi ako ng due process na makapagpresenta kami at least. Sa labas naman ng Senado ay painisasan si Senior Aguila at binasahan ng kanyang karapatan. Maraming kaso ang isinampa ng DOJ kay J. Renz, kabilang na ang mga unang naging reklamo ng mga biktima. Ikinatuwa naman ng Socorro Task Force kapihan ang pagkakaaresto sa kanila, lalo pat noong Hunyo pa sila naghain ng reklamo laban kay Senior Aguila matapos tumakas ang mga biktima umano ng SBSI. Ayon kay Chairman Socorro Task Force kapihan Edelito Sangco, initial victory na umano ito sa kanilang pakikibaka. Samantala, nakasalalay naman umano ang kapalaran ng SBSI sa desisyon ng DENR kung tuluyan na bang tatanggalin o bubuwagin ang nasabing organisasyon. Dito nga din ay hindi rin basta-basta ang desisyong ito dahil marahil ay dapat may programa din umano muna kung paano malilipat ang mga miyembro na nasa bundok, na wala nang babalik ang tahanan sa baba ng bundok, at syempre kasama na din dito kung paano ang magiging kabuhayan nila sa malilipatang komunidad kung sakaling magkaroon na nga ng final desisyon at mangyari ang mga bagay na ito. Samantala, ayon naman sa mga taga-suporta ni Senior Aguila ay lalaban umano sila at haharapin ang mga kasong kinakaharap.